God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello, this is Baljamin Tatlong Hari, and you are watching Life and Grace. Kamusta po kayong lahat? We are on lesson number 8 ng atin pong pinag-aaralan, How to Become a Water Walker. Ang pamagat po ng ating episode for today is Get Out of the Boat. Alam niyo po, getting out of the boat is the most practical way for anyone to become a water walker. Kaya po sa episode na to ay madidiscover po natin that when God calls you, He has already seen you as faithful, or else hindi niya po tayo tatawagin. And if we will meditate on this truth na ang faithfulness ng Panginoon at ang faith ng Panginoon sa atin, it will inspire every one of us to believe that God's purpose and plans for our lives will come to pass. So samahan niyo po ako, pag-uusapan po natin ito. But for now, magbalik tanaw po tayo in our last 2 episodes ay we have seen kung paano pong si Peter, seeing all the natural possibilities to get out of their present dilemma, we're not working, hindi po gumagana ang lahat, then he looked for something more. And that something more, he found in the supernatural. In the miraculous niya po ito natagpuan. Nagawa niya pong alisin ang kanyang atensyon mula sa kanyang sarili at sa takot na malunod at mapahamak at makapag-focus on what God is miraculously doing. Naglalakad po si Jesus noon sa tubig. At ito po ang binigyan pansin ni Peter. So let's go back and read the part of that story. Dito po sa Matthew chapter 14, verse 27 to 29. But immediately Jesus spoke to them, saying, Be of good cheer, it is I, do not be afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So he said, Come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Wow! Napakaganda pong istorya. Napaka-brief yet napaka-profound at nakita natin kung paanong si Pedro ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Meron po itong itinuturo sa ating lahat kung paano tayo makalalakad sa ibabaw ng ating mga surmountable problema na kahit na po tayo po ay dumadana sa bagyo, God designed for us to still be victorious. Although, pag pinag-usapan po natin at pinag-aralan at tinignan ang istoryang ito, Peter incorrectly worded his question to Jesus. And the way Peter asked the question left Jesus no other option for a different answer. So Jesus' response to him was simply, Come, pumunta ka. Kasi sabi niya, kung ikaw po yan, sabi ng Panginoon, it is I. And then si Pedro ang sabi niya, Panginoon, kung ikaw po yan. So anong sasagot ni Jesus? Sabi niya, kung ikaw po yan, pabayaan mo kung pumunta dyan sa iyo sa ibabaw ng tubig. So the response to Jesus ay, Come. Pag sinabi niyang come, sinasabi niya rin na ako ito. Matthew chapter 14 verse 29, ganito po ang sabi niya sa Tagalog, sinabi niya, halika, kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Peter gets out of the boat and started walking on the water, going to Jesus. I love that. And I hope you can imagine yourself na ginagawa niyo rin po itong nagawa ni Pedro at nagawa ng Panginoong Yesus. We do what we can do, and that releases God's supernatural ability to enable us to do what we cannot do. Kailangan nating kumilos sa pananampalataya. Faith without works is dead, sabi po ng Santiago, Kapitulo 2, talatang 20. Tinanggal po ni Peter ang kanyang atensyon of the winds and the waves, everything that was hindering him from making it to the other side. At tumingin siya sa Panginoon at nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Isang salita lamang po ang sinabi ng Panginoon kay Peter. At ito po ay ang salitang, Come, halika, pumunta ka rito. One word from Jesus was enough to overcome the storm that was trying to destroy Peter. Think about that thing. Isang salita lamang po mula sa Panginoon ay sapat na
para mapagtagumpayan mo ang anumang problemang dumadagan sa iyo. And the good news is that marami pong sinabi ang Panginoon sa Bible, and one word is enough to quicken our faith and overcome any storm or problem na nararanasan po natin sa ating buhay. Minsan, iniisip po natin na kailangan nating makapagbasa ng maraming chapters sa Biblia para po mapalakas ang ating pananampalataya. At maganda po yun na maugalian natin na magbasa ng Biblia palagi. But it is not the quantity of words that makes the difference, but rather how much we value God's Word. I remember when I was in teenage at ako po ay nasa home church namin, ang aming pong pastor did not make it to come to one of our Sunday service, and so he asked another guy, a visitor, to preach over his pulpit. It was one of the most boring messages preached on that pulpit, I'm telling you. The message is about faithfully serving God. The guy spoke with less emotion and the right stress was not given on point. But at the end of the service, as the guy started to leave the hall, and I'm still digesting his message, I believe I was the only one who was impacted by that message, at least to that degree, that I really had to walk with him on the way out, telling him how blessed I was with the message and how the Word of God exploded on the inside of me. Lahat po ng umattend ng Sunday service na iyon ay nakarinig ng kaparehong message na napakinggan ko. Pero iba ang naging dating sa akin. We all have the same ability to receive God's Word, but the value we place on it determines its impact. It is not always the quantity that makes the difference. Rather, kung paano natin binigyan ng pagpapahalaga ang isang bagay na tinanggap natin mula sa Kanyang salita. Maaaring iniisip mong isang salita lamang naman yon kaya hindi ito gaanong kahalaga. But I want to tell you, it was spoken by the Creator, the one who created everything natural. Kasama na po ang dagat, tubig, maging ang hangin. Ang isang salitang iyon mula sa Panginoon, nung sinabi niyang come kay Pedro, ay sapat na para kay Peter para makalakad siya sa ibabaw ng tubig. Gayon din naman tayo mga kapatid, ang pangako ng Diyos na tinanggap natin sa Kanya ay mayroong sapat na kapangyarihan upang magawa mo ang bagay na sinabi niya sa iyo. Kung tinawag ka ng Panginoon na mag-serve sa Kanya, then siya na tumawag sa iyo ay tapat na makagagawa nito sa iyo. Ito po ang sabi ni Pablo sa Thessalonica Kapitulo 5, talatang 24. Ang sabi niya, siya na tumawag sa inyo ay matapat. Siya rin ang gagawa nito. May magandang verse po sa Bible patungkol sa naranasan ni Paul sa kanyang pagkatawag. Ito po ay matatagpuan natin sa 1 Timothy chapter 1, verse 12. Ang sabi po dito, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin sapagkat ako'y itinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Sabi po sa wikang English is, found me faithful putting me into the ministry. Si Saulo pa lamang po siya noon, bago pa siya tawaging Pablo. Itinuring na po siyang tapat ng Panginoon and put him in the ministry. The Lord believed and considered Paul to be faithful when he called Saul. At hindi po noong napatunayan na ni Pablo ang kanyang faithfulness sa pagkatawag ng Diyos sa kanya. In other words, naniwala na ang Panginoon kay Paul na siya ay faithful bago pa niya paniwalaan ang kanyang sarili. At yun po ang nag-encourage sa kanya na maniwala. Alam niyo po, tayo pong mga tinawag ng Diyos ay tumanggap din ng pagtitiwala ng Diyos para sa atin kagaya ng ginawa niya kay Pablo. Hindi niya tayo tatawagin kung hindi siya naniniwala sa atin na kaya nating gawin ang kaniyang panawagan. Of course, it is not us, but God's power working through us. Ang sabi po ng Biblia, for it is Him who works in us both to will and to do. Naniniwala ang Panginoon na pasasakop tayo sa Kaniyang kapangyarihan
and that He could work through us. Otherwise, hindi niya po tayo tatawagin. Therefore, ang panawagan ng Diyos sa atin ay nagko-conveys ng faith sa kanila na kaniyang mga tinatawag. Kapag nalaman mong tinatawag ka ng Panginoon, nagdadala ito ng pananampalataya sa iyo. Biruin mo, tinawag ka ng Diyos. Sasabihin mo sa iyong sarili, biyaya lamang ng Diyos na ginawa niya akong karapat-dapat at ako ay kanyang tinawag para paglingkuran siya ng may katapatan. If we will meditate on God's faith in us, kung ito po yung pag-uusapan natin at pagbubulay-bulayan natin, na ang Diyos ay may paniniwala sa atin, it will inspire us to believe that God's purposes at ang mga plano ng Diyos for us will come to pass kasi may tiwala siya sa atin. Meron siyang paniniwala sa kaya nating gawin at meron siyang paniniwala sa atin na tayo po ay pasasakop sa Kanya at pangunguna sa banal na Espiritu upang ma-accomplish ang mga bagay na pinapagawa niya. You need to put some faith in you and in the ability of God on the inside of you na kaya mong gawin ang anumang panawagan ng Diyos sa buhay mo. Tandaan mong ang kanyang salita ay may sapat na kapangyarihan, subalit kailangan mong umalis sa iyong bangka at humakbang sa pananampalataya. Pag binalikan po natin ang istorya ni Peter, 12 disciples ang nakasakay sa bangka pero iisa lamang ang nakalakad sa ibabaw ng tubig. Bawat isa sa mga disciples ni Jesus ay pwede sanang magsabi or nakapagsabi sa Panginoon ng, Panginoon, papuntahin mo ako diyan sa iyo at makalakad din sila sa ibabaw ng tubig. Yet, marami pong tao sa ngayon had never get out of their boat dahil sa takot. They simply refuse to take that step of faith. Kailangan nating magsimulang maniwala for something more at lumabas mula sa ating mga bangka. We need to start believing for something more and get out of our boat. Start believing God today for something more and get out of your boat because God believes in you. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. I hope kayo po ay na-encourage ko. Ako po ay nagsasabing life is best lived by grace. Shalom!